Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong likod. So today is November 8, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Tiger Garage and Cafe sa Corporation sa may San Dionisio, Parañaque po yan. O paapat na drop. Unang drop ay sa may Show Boulevard MRT Lane Station sa may Addition Hills, Mandaluyong. Ikalawa ay MRT Cubao, Socorro Cubao, sa may Quezon City. At final destination sa may Bagong Pag-asa Road, Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. At then, punta lang tayo papunta doon, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan kung meron pa. So na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang videos. I mean, tama na yan. Bukas na lang ulit. At galo na rin. Hindi tayo pala nakapag-play. At alam na natin ang mga kadahilanan kung bakit tatlong drop yan. Mga magkakaibigan yung sakay natin, kaya hindi tayo nakapag-play. Yaman lang na hindi tayo nakapag-play. So ayan, natiling naka-play yan habang tayo ay pauwi. So play lang muna natin yan hanggang doon sa pagkagasolinahan na natin. Saka na lang natin patayin doon pag andun na tayo. Okay po. Yan. So maraming salamat po. This is Jam, the Filipino channel ang inyong punod. And hindi na ako magsasalita. Nag-top na rin tayo. Madaling araw ano. Tingnan mo yung aking alingap si Agar, sabi ni Sarah, para magkaanak ako. Nagkaanak naman siya, si Ismail. Pero magkaraan ng 12 taong anak na nila si Ismail. Magbibinata na, dumalaw ang anghel kay Sarah. Magkakaanak ka, Sarah, sabi ko, anghel. Natawa nga si Sarah Kung kailan ikakulungkot na ako, hindi na ako niriregla, si Abraham na aking Panginoon ay matanda na rin, baka si Abraham wala nang ereksyon, at saka sasabihin magkakaanak ako, sabi niya gano'n. Natawa si Sarah. Alam na natin yun as human being. Bakit natawa si Sarah? Hindi ninay pa nga ni Sarah doon sa Genesis. Dininay niya pa sa anghel na natawa siya. Pero kaya siya natawa, naintindihan ko yung talata na nakasulat. Kung naiisip-isip ni Sarah, si Abraham wala na. Wala na ka ereksyon paano naman yung magkakaanak pa si Abraham ay matanda na, mag-iisang taon na. Pero sinabi ng Diyos, bago magkaanak si Abraham, magkakaroon ka ng anak na mula sa iyong balakang, sabi niya. Para kamihin ko ang iyong bili, kaya ng buhangin sa dagat.
parang hindi ka panipaniwala sa isang tao. Mag-iisang daang taon na at sa isang babae mag-iisang daang taon na. Parang natawa nga si Sarah. Siguro alam niyo na kung ano bakit siya natawa. Naalala niya siguro magkatabi sila ni Abraham, wala lang invento, etc. Eh, natawa si Sarah. Sabi ng aking nagkatumawa. Sabi niya, sa darating na taon, babalik ako at manganganak ka. Yun, sabi ng angkin. 18:13 nga kapatid na Daniel, 18:13 ang patuloy. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki na magkagayoy nagkaila si Sarah na sinasabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi niya, hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa. Huwag ka naman sinungaling, Sarah. Tumawa ka talaga. Sabi niya, sabi nung angel. E then nangyari yan, sinabi niya, sa tadhanang panahon, on the appointed time, babalik ako sa'yo sa isang taon magkakaanak. Natupad yun. Pero bago nangyari yan, nasa kapitulo 18 yan eh. Magkausap si Abraham at ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, tunay na pakatalastasin mo, sabi niya, na ang iyong binhi, no, ay magiging taga-ibang bayan sa lupain hindi kanila at maglilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. Pagkatapos, sa 14, yaong bansang kanilang paglilingkuran aking hahabulan. Pagkatapos, aalis sila na may malaking pag-aari. Sinasabi na ng Diyos ang mangyayari, hindi pa nag-uumpisa, sinasabi na niya. Hindi pa nga pinapanganak ni Isaac nung sabihin nito ng Diyos eh. Pero ang binhi mo magiging napakarami. Mag-uumpisa yun kay Isaac. At yung iyong binhi, maaalipin sa isang bansa. Gagawin silang alipin. Makikipamayan sila. At maglilingkod sila sa mga yaon. Mahihirapang 400 taon. Pero mo, 450 years before, sinasabi na ng Diyos ang mangyayari sa Israel na magiging alipin ng Ehipto 450 years before. Ang totoo, nung maging alipin ng Ehipto ang Israel, patay na si Abraham nun eh. Pero buhay na buhay si Abraham nung sabihin ng Diyos ang mangyayari sa kanyang binhi na yan na nga ang lahing Israelita. Nangyari ba? No? Nangyari po. Pagkaraan ng ilang panahon, pinanganak niya si Isaac, tapos ipinanganak ni Isaac si Jacob. Ipinanganak ni Jacob ang 12 mga anak niya. Isa doon si Jose. Si Jose na kinainggitan ng kanyang mga kapatid, ipinagbili, nakarating ng Ehipto. At sa Ehipto, nagkaroon ng pangyayaring di pangkaraniwan na naginip yung Paraon. Walang makapagpaliwanag, nabalitaan niya si Jose. Marunong kumilala ng panaginip. Tinatawag si Jose, ang kahulugan po hari ng iyong panaginip. Ito, sabi ng hari, wala ikaw nakakaalam ng ganito marunong. Pinatawag niya na kasi lahat ng mga pantas na lalaki sa Ehipto. Walang makapagpaliwanag na kanya. Hirap dito kwento kasi kung papasahin natin lang. Ang kwento ko na lang sa Biblia po kasi ganyan. Ngayon, ang nangyari kay Jose, nag-ano si Paraon, naintindihan niya, tama yung panaginip niya, tama yung sinasabi ni Jose na anak ni Jacob. Yung pong Jacob, yun na ang Israel. Pangalan niya, pinalitan ng Diyos from Jacob to Israel. Naging anak niya si Jose. Si Jose po, tinatawag na Joseph the Dreamer, sabi ng iba. Siya ang nagpakita kay Paraon ang magiging katuparan ng kanyang panaginip. Magkakaroon ng 7
taong sagana sa Ehipto, magkakaroon naman ng 7 taon na nagutom. Kaya sabi ni Parang kay Jose, ikaw ang magiging tagapamahala ng buong Ehipto. Mataas lang ikaw sa'yo sa trono kasi hari si Paraon. Pero ikaw ang magiging kikilalaning pangalawa sa akin sa Ehipto. Ginawa ngayon ni Jose, sinamantala niya nung Unleaded full tank. Sagat natin. Matic lang. Mas payment yan sir. dumating na yung 7 taon na wala na gutom. Ngayon, nagkagutom na ang mga kalapit bansa ng Ehipto, pero ang Ehipto, marami silang pagkain. Doon ngayon, ang nangyari na yung mga kapatid ni Jose na 11 nakarating sa Ehipto para bumili ng pagkain dahil nakakagutom na sila. At yun na rin ang naging dahilan kung bakit napunta yung buong lahi na yun ni Abraham sa Ehipto. Pero kung mamatay na si Jose at mamatay na yung Ito lang. sa loob ng 10 taon nakalipas, 1,000 na pala kayo. Hindi, di aabot ng 1,000 yan. ang ginawa, inaliyon nila ang mga Israel. So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po. God bless. Paano po? Ay, na-drop na natin sila. Tapos na, kanina pa nga na-drop. Nakapag-gasolina na tayo. Yung plano ng Diyos na Bibiliin muna tayo ng tinapay. Kokontesta yung paraon. No? Yung paraon, yung pinakamataas na pinuno ng Ehipto. At hindi lang siya sa Ehipto, pero tinatawag na Egyptian dynasty noon na nakapangyayari hanggang sa Ethiopia, sa mga karating bayan at bansa ng Egypt. Yan ang Egyptian dynasty. Pinamumunuan ng mga paraon. Ngayon, yung pangyayari na yun na pinagpauna ng Diyos, ulit niya. The number of languages that Rizal knew, it is said, was matched only by the number of women in his life. Kasi si Rizal po, maraming alam na languages. Marunong siya Portuguese, Spanish, German, English, marami po siyang alam. Doon sa isang nabasa kong istorya, no less than 22. Ayan, basahin natin dito. Rizal mastered 22 languages and dialects. He is fluent in speaking and writing 18 foreign languages, including Arabic, Catalan, Chinese, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Japanese, Latin, Malay, Portuguese, Russian, Sanskrit, Spanish, and Finnish. Meanwhile, the 4 Philippine dialects he mastered are Visayan, Ilocano, Subanon, and Tagalog. Ganyan karami, 22 languages ang alam ni Rizal. Sabi ng mga historiador, ganun din daw karami yung babae ni Rizal. Hindi natin sinisiraan si Rizal, totoo yun eh. Kaya lang, may mga historiador, itinatago yung katotohanan. Hanga ako dun sa mga historiador na kung maglagay ng istorya, talagang yung facts and figures tama. Ba't ko po sinasabi ito? Ang istorya ng Egyptio, ng kingdom o ng dynasty, Egyptian dynasty, polluted po yan. Puro kayabangan ng mga historiador ng Egyptio. Hindi nila inaamin na nangyari sa Egypto yung sinabi ng Diyos kay Abraham na nahahapunan niya yung bansa na yon. Kaya nung dumating na yung panahon dapat umalis ang Israelita sa Egypto, ang ginawa po ng Diyos, nagpasapit siya, ayaw paalisin ni Paraon eh. Nagpasapit siya ng mga salot, kasama na roon yung isang salot sa isang gabi na pumatay sa lahat ng panganay sa Egypto. Walang bahay na walang patay, na bawat isang bahay mayroong isang patay. Naganap yung salot na lahat ng panganay sa Egypto dahil sa kapalaluan ni Paraon, holding the people of God, ayaw bigyan ng tinatawag na freedom. Sinabi na Diyos, mamamatay lahat ng panganay sa Egypto. Pati ang panganay ni Paraon, nung mamatay yung kanyang tagapagmana, siguro naging
ulo mo si Paraon at Tasya. Sige, lumayas na kayo. Yung pangyayari na yun, nasa Biblia, pero wala sa istorya ng Egypt. Halatang-halata mo, may cover up yung istorya ng Egypt. Kahihiyan nila yun. Pero ganyan sa mga bansa. Talagang ang istorya na yan na pupulit yan, may naitatakot. Yan kaya na nangyari sa Egypto. Hindi inaami ang istorya ng Egypto na sila'y napahirapan ng Diyos ng Israel dahil sa kanilang pang-aalipin sa mga Israelita. Pero kamakailan nakakatangka, mga kapatid, nakakuha ng isang maliit na ebidensya pero napakalaki ng kahulugan. Yung tinatawag ko ay Pure Papyrus o Papyrus. Discovered in 1828. Ang nakasulat po dito sa Pure Papyrus na ito ang itinago ng mga historiador ng Ehipto na hindi nila isinulat na sila'y sinalot, sampung salot, nagkamatay ang mga halaman nila, ang kanilang bansa ay nahirapan, maraming namatay na mga Ehipsyo. Hindi nila inaamin sa kanilang istorya. Pero ito nasa Pure Papyrus. Siguro, makibasa mo kapatid na Daniel. Ito po ay Pure Papyrus discovered in 1828. The dialogue of Ipure and the Lord of All is an ancient Egyptian poem preserved in a single papyrus, Leiden Papyrus 1344, which is housed in the National Archaeological Museum in Leiden, Netherlands. The sole surviving manuscript dates to the later 13th century BCE. The dating of the original composition of the poem is disputed, but several scholars have suggested a date between the late 12th dynasty and the second intermediate period, 1850 BCE to 1600 BCE. This work has previously been taken either as a lament inspired by the supposed chaos of the second intermediate period or as historical fiction depicting the fall of the Old Kingdom several centuries earlier, or possibly a combination of these. Ipure describes Egypt as afflicted by natural disasters and in a state of social collapse. The poor have become rich, and the rich poor, and warfare, famine, and death are everywhere. One symptom of this collapse is the lament that servants are leaving their servitude and acting rebelliously. Because of this, and such statements as the river is blood, some have interpreted the documents as the Egyptian account of the plagues of Egypt and the Exodus in the Old Testament of the Bible, and it is often cited as a base for the biblical account by various religious organizations. Pagdutahan man nila yung sinasabi sa Pure Papyrus, ano mga kapatid, totoo yan eh. Ako naniniwala totoo yan. Yung sinasabi sa Pure Papyrus, Wala na rin passenger. Wala nang kadiman-diman. Ano lang, yan ang ano sa ano. Kung ganyan na lang po muna tayo. Paalam po. Maraming salamat po sa panonood. maging dugo